Purihin ang Panginoon sa napagandang awit na ating napakinggan sa umagang ito at naway yung mensahe ng awit ay tumimo sa ating mga puso, napakaganda. At purihin ang Panginoon sa umagang ito na bagamat kanina ay malakas ang buhos ng ulan, subalit naging maliwalas ngayon at medyo hindi masyadong malakas. So welcome na tayong lahat. At purihin ang Panginoon, tayo manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay dakila at ikaw ang milalang ng langit at lupa. At tunay na kami yung mga alagad at tinubos sa pamagitan ni Kristo na yung buktong na anak. At kami yung minahal at ilibig mo upang kami patuloy na magpuri sa iyo lalo sa umagang ito. Inibig mo na kami dalhin sa iyong bahay-sambahan na ito upang patuloy ka namin purihin sa Espiritu at katotohanan. Kasama namin nawa ang iyong banal na presensya, ang iyong banal na Espiritu Santo na siyang gabay namin upang ang bawat isa sa amin ay makatanggap ng makapangyarihang pagpapala mula sa iyo sa banal na pangalan ni Kristo. Amen. So meron pong pangyayari na isang eroplano na naglalakbay o nagta-travel na may lula na 4 katao. Ang isa ay estudyante, ang isa ay scientist, genius, ang isang pilantropo, at isang matandang preacher. Nagkaroon ng aberya ang makina at magka-crash. Alam nila, nagsabi ang pilot, Mayday, Mayday. So, sila ay kailangan ay tumalon. Subalit sa apat silang tao, kailangan nila ng parachute, dapat 4 din. Kaya lang 3 lang ang naroon, 3 parachute para maging safe sila sa pagtalon mula sa tumatakbong eroplano para mailigtas ang sarili. So, yung isa, sabi niya, yung pilantropo, sabi niya, ang dahilan, ako muna gagamit ng isang parachute sapagkat marami pa akong tutulungan na ibabahagi ang kayamanan. Talon siya, may parachute. Ikalawa, yung genius na scientist, hindi na nagsalita, basta na natakot siya, talon naman siya. Ang sabi ng preacher, alam niya, isa na lang ang natitira, nakadalawang parachute na nagamit. Sabi ng matandang preacher, sapagkat ako naman ay alam kong ang Diyos ay hindi pababayaan. Sabi niya sa estudyante, ika na gumamit ng parachute kasi ikaw ay bata pa, marami ka pang opportunity. Sabi ng estudyante, ay huwag po kayo mag-alala, tigisa pa rin tayong parachute. Sabi ng preacher na matanda, bakit? Kasi yung ginamit ng scientist na genius ay yung backpack ko yung nakuha niya. Yung backpack, hindi naman pala parachute. So yung pang pangyayari na maaaring yun ay palaging nakikita at na maaaring na panood niyo na yan. Yan ay maaaring relevant sa ating paksa o hindi. Nasa sa inyo yan. So ang topic natin sa umagang ito, ang batas ng pag-ibig. Sa English, the law of love, ang batas ng pag-ibig. Proposition ay kinuha natin sa Romans chapter 13 verse 10. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Amen. Bible reference, unang Juan chapter 4 verse 10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Ayan. Naway tanggapin natin ang makapangyarihang pagpapala ng Panginoong Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. According to Jewish tradition, mga kaibigan ko at mga kapatid, there are about 613 commandments. 613 ang commandments or batas
divided into 365 negative prohibitions corresponding to days. Kaya nga ang days ng isang taon ay 365. 365 din pala ang negative prohibitions. And 248 positive commandments corresponding to limbs of the body, sangkap. May 248 din pala tayong sangkap ng buo nating katawan. So, mayroong relevance. The Mosaic Law and the Old Testament has been fulfilled by Jesus. Na-fulfilled na po yung Mosaic Law. So, many of these commandments, particularly those regarding temple sacrifices and rituals, cannot be performed today. So, yung mga batas ni Moses noong panahon, mga gulang ko at mga kapatid, hindi na yan dapat sundin sa kasalukuyan. Lalo na yung remember the Sabbath day na palagi yung ang ginagamit ng mga SDA o Seventh-day Adventist. Hindi na yun. At yung tithe na 10%, hindi na ngayon yun. Pagkat mayroon na tayong nakasulat sa 2 Corinthians na ang pagbigay ng 10% is not biblical anymore in the days of Christianity sa panahon ni Jesus. The greatest law in the Bible, Matthew 22, verses 36 to 40. Sa verse 36, sabi, Guru, alin baga ang dakilang utos sa kautosan? So, may nagtanong kay Jesus, alin ang pinakadakilang utos? At sinabi sa kanya ng Panginoong Jesucristo, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Verse 38, ito ang dakila at pangunang utos. Verse 39, at ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Verse 40, sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Yan ang tanong, bakit mayroong batas ang pag-ibig? Why love has a law? Hindi lang basta pag-ibig. Ang pag-ibig pala, mga magulang at mga kapatid, ay batas. It is a law. And the King James Version Bible, love has a law because it is considered the fulfillment and summary of all moral commandments, ensuring no harm is done to others. It is the active self-giving principle, agape. Hindi po agape or agape, kundi agape, that guides behavior, making complex legal regulations unnecessary. So the law of love, mayroong batas, tandaan po natin yan. At ang batas na yan, ang pangalan ay love. Napakaigli. Romans chapter 13 verse 8, huwag kayong magkautang ng anupaman sa kanino man, maliban na sa mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. So summary of biblical principles. Love does not abolish God's law. Hindi ko mo mayroon ng batas ng pag-ibig, i-abolish na yung ibang batas. But completes it by fulfilling on the heart's intent rather than just outward compliance. So, tanda natin sa English, love is the fulfillment and protection of all laws. Alright? Ang pag-ibig ay katuparan at proteksyon sa lahat ng batas. So, ang ibang batas na ating susundin, it will never be protected. It will never fulfill unless we'll follow the God's law or the law of love. Love acts to prevent. Ang pag-ibig ay gumagawa upang hadlangan ang pinsala. Love acts to prevent harm. Worketh no ill, which is the purpose of laws against murder, against stealing, against adultery. So, kung mayroon kang sinusunod na ito ang batas na pag-ibig,
Hindi mo gagawin ang pagpatay. Hindi natin gagawin ang pagnanakaw. Hindi natin gagawin ang pakikiapi. Because you follow. This is the greatest law. It condenses complex legalistic regulations into a single actionable duty. Yan. Kumbaga, ito'y kinocondense, kinontrol. Ito'y kinokontrol. Sa Tagalog, pinapagaan ang pagsunod sa mga alituntunin at mga batas ng tao sa iisang galaw upang masunod ang tungkulin ng tao sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, a hypothetical scenario. Mayroong hypothetical scenario yung tinatawag. Sitwasyong maaring mangyari o nangyari na. Ito po ay isang narrative illustration. Kaya naghanap tayo the best illustration to illustrate ano itong, paano tayo paliwanag. Kaya Panginoong Jesucristo ay gumagawa o nagsasabi, nagbibigay ng mga illustration. Maaring ito'y senaryo, nangyari, o maaring mangyari para lalong mapalinaw ang ibig sabihin ng batas ng pag-ibig or the royal law. A parable of the Good Samaritan. Kung tayo'y mayroong aklat o may Biblia sa nahawak natin ngayon, ay atin itong sundan at basahin sa Book of Luke, chapter 10, verse 30 to 37. So magsimula tayo sa 29. Datapwat siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa-tao? Pinatanong niya. Sa verse 30, sumagot si Jesus at sinabi, isang tao'y bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. Verse 31, at nagkataong bumababa sa daang yaon ng isang saserdote at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Verse 32, at sa gayon ding paraan ang isang Levita naman nang dumating sa dagong yaon at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. And then sa verse 33, datapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya'y makita niya ay nagdalang habag at lumapit sa kanya at sinabi at tinalian ang kanyang mga sugat sa kinabukasan at sugat na binupusa ng langis at alak. At siya'y isinagay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. Verse 35, at nang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan. At sinabi, alagaan mo siya at ang anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Yan. Sino sa tanong ito na akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? So yan po ang ating mababasa. Kung tutuloy natin sa 37, at sinabi niya ang nagkaawang gawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Yeah. So yan ang the best illustration tungkol sa batas ng pag-ibig. Na ang batas ng pag-ibig ay hindi lang sinasabi sa salita, kundi ito'y iginagawa. The action of love, a Samaritan, a person despised by the Jews. Ito po ay, kumbaga,
Noong panahon, ang mga Samaritano ay tinitingnan silang pinakamababang uri ng tao. Ang mga Levites, mga religious yan, mga sacerdote o priest, sila ang mga palaging nagsasamba. Sila ay nangangalaga sa bahay, sambahan, sa temple. Yeah. Despised by the Jews, itong Samaritan. Yeah. Kundi ano nangyari? At atin nang nabasa. This is the best illustration so far na ibinigay ang kanyang tulong. Ang sacerdote, bumaan lang. Sino ba ito? Hindi ko naman kilala, hindi ko naman member. Kung minsan ganun tayo, hindi ko naman itong member ng iglesia at tutulungan. Mayroong ganyan reliyon na tatanungin ka, hingin ka ng tulong, ikaw ba yung member? Ikaw ba yung nagtatay? Kung hindi, sorry, hindi ka pwede tulungan. Kung ganyan lahat tayo, sino na tutulong? Pero ito, ang tumulong ay hindi member of the church. A religious man. Hindi religious, irreligious. Ibig sabihin, hindi siya religyoso. Samaritano, o kaya outcast. Hindi siya kasama sa mga sosyal na mga tao, ng mga nasasabihin ng mga kilala sa mga panahon no yun. Love as action. Ang pag-ibig na ito ay mayroong action. Tinatawag. Kaya nga mayroong tinatawag action. Ano ang action? Is better than? Yeah, alam niyo yan. Yeah, action speaks louder than words. Thank you. Ano dito? Nakalimutan ko na. Action speaks louder than words. Kahit sigaw ka ng sigaw na, I love you, I love you, I love you. Kung hindi mo naman ginagawa ang mga pagtulong sa mga pagkakataong ito. The story contrasts more. Religious rule, following the priest, Levite, with active, practical, self-sacrificing, love. Sacrificing. Kasi ang agape is a sacrificial and conditional love. Walang condition. Redefining. Kung mga pinalinaw kung sino ang ating kapatid. Ang kapatid o kapitbahay ay hindi yung kapitbahay literal. Kundi sino man ang kailangan ng tulong sa pagkakataon ng emergency, naroon ang ating pagtulong regardless kung sino siya. Regardless kung tayo, kasi mas marami pa ngayon, sabi nga mayroong nagsabi, ngayong panahon, mas madaling hinga ng tulong ang mga mahihirap na nasa bundok, mga tribo, kaysa mayayaman nasa lungsod. Ang hirap, hindi ka papasukin sa gate. Pero yung mga bahay na kubo, na mga ordinaryong tao lang, madaling hinga ng tulong. Pinapakita yan sa mga vlogger na pinapatulog pa sila, pinapakain. Kaya mayroong kasabihan nga na ating very common na saying, mas mabuti pa sa bahay na kubo na katara ni tao kaysa bahay na pato na nakatiray kwago. Di po ba? Naibig ng kwago, yung maganda nga ang bahay mo, nag-aaway-aaway naman, walang pag-ibig. Pero may bagong version na po yan. Ngayon, ang sabi, mabuti pa ang bahay na kubo ang nakatiray kalbo kaysa bahay na mansyon na galing sa korupsyon. Sorry sa mga kalbo. Mas mabait pa na yung kalbo. Alright, so ganun yan. Dahil in context, the story is told immediately following the definition of the two great commandments. Kasi, sabihin ng Panginoong Jesucristo yung commandments, sinundan niya ng magandang illustration. The parable illustrates that the law of love is not just avoiding wrong, but proactively doing good. Kung minsan tayo, sasabihin natin, wala naman akong kasalanan, hindi ako gumawa ng masama. Hindi ka naman gumawa ng mabuti. Di ba? So, ang sabi dito, ang law of love is not just avoiding wrong. Hindi lang umiiwas ka sa gumawa ng mali, kundi proactively doing good. Kung baga may lakas ng loob mong gawin ang mabuti sa iyong kapwa. Acting as a neighbor to everyone.
Maraming uri po ng pag-ibig. Alright? Ito yung pag-aralan natin. Bago itong pag-ibig, isa-isahin natin. Mayroong 8 pangunahing uri ng pag-ibig. Ano ito? Number 1, yung tinatawag sa Griego, kasi based on ancient Greek philosophy, mga Greek words ito, at sabi, ang number 1, eros. Ang eros ay romantic, passionate love. Physical, characterized by desire and passion. Kaya erotic, eros. Yan tawag sa romantic, passionate love. Eros tawag. Ikalawa, yung philia. Philia. Deep friendship. Philia. Love based on deep trust. Loyalty and mutual respect. Often called brotherly love. Pag-ibig natin sa ating kapatid. Sisterly, according to Aristotle, sabi ni Aristotle, this is the highest form of love. Opinion niya lang yun. Opinion ni Aristotle. Sa kanya, ang philia ay yun ang the highest form of love. Tingnan natin. So brotherly love ito mga kaibigan. Number 3 ay yung tinatawag na storge. Storge. Kung minsan na pinopronounce itong storge, pero hindi storge. Familial love. Natural protective affection between family members, particularly parents and children. Yung pag-ibig natin sa ating siblings, sa magulang, sa anak natin, ang tawag pala dyan ay storge. Storge. Yeah. So, ano pa? Ang ibang uri. So, ang ating saan yan? Ang pang-apat, yun ang agape. Agape. Hindi agape, hindi agape. Kasi mayroong agape, adjective. Ito naman, agape is noun. Bakit agape? Agape. Kung ating susurihin, agape, ang aga, maaga. Ang pay, magbayad ka ng maaga. Agape. May ibig sabihin sa Tagalog talaga. Pero kung kayo may utang, bayaran nyo agad, maaga pa. Agape, unconditional love. Selfless love, ito mga kaibigan. The highest, most selfless form of love. Ito ay galing sa langit. Tinuro ito ng Panginoong Jesucristo. Agape. Hindi ito galing kay Aristotle sa mga Greek thinkers na sinatawag. Galing sa langit itong agape. Unconditional love for others, humanity or nature. Yan po ang ibig sabihin ng agape. Meron ba tayo na? Yun ang pinakita ng Samaritan. Bakit mayroong agape samantalang hindi naman siya naglilingkod sa temple? Maraming tao yung na hindi naman nakakabasa pa ng Bible. They don't know the Lord God. Ang iba, hindi alam kung sino ang tunay na Diyos. Pero hindi nila alam na may action silang nagagawa na in case of emergency, nakakatulong na hindi alam itong ginawa nila ay agape. Kaya hindi tayo pwede maghatol sa kapwa na pag hindi sila nagbabasa sa impyerno kakaagad. God will give them time to change and be saved. Kaya nga tayo narito para gamitin. Huwag sundin yung saserdote, huwag sundin ang libita ng mga papagpaimbabaw. Sundin natin yung Samaritano na pinakita ang agape. Good Samaritan. Kaya kung wala yung nangyaring sitwasyon, hindi may susulat ni Apostol Lucas na ang Samaritano magiging good. Kaya nga tinawag na Good Samaritan. Ano pa ang mga pag-ibig na hindi natin alam? Yung ludus. Latin term ng ludus, play sa Latin. Game or sport, ludus. Playful love. Kaya yung nagbibiro lang, yung pinaglalaroan ng pag-ibig, ang tawag sa kanya, mayroon siyang ludus ng pag-ibig. Ludus. In casual love, often found in stages of romance.
non-committed style of love. Kaya mga nagmamahalan, paiibigin ang babae o lalaki, iiwanan. Walang commitment. Walang hindi nagsasakripisyo. Mayroon lang gustong gawin at pag ayaw na, iiwanan. Lubos ang tawag doon. Pinaglalaroan ang pag-ibig. So dapat alam natin. Isa pa, number 6, pragma. Enduring love naman ang pragma. Long-lasting love built on commitment, compromise, and shared goals. A mature, enduring, and practical type of love rooted in commitments. Ito ay makikita natin sa mga nagsasamang matanda. 80 years na sila nagsasama. Wedding anniversary na 80 to 90, pero nagsasama pa rin. Wala na silang romantic love. Meron silang pragma. Ibig sabihin, they are committed. Committed to help each other. Kaya kung kayo'y matanda na at may kasama kayo, pero hindi mo siya iniwanan kahit na makulit at maldita, meron kang pragma. Meron makulit na couple, pero palagi nag-aaway, nagbabatuhan ng binabasa ng mga plato pag masama ang mood. May pragma silang pag-ibig. Huwag natin baliwin, pragmatic. Kaya mga tinatawag na pragmatic. Shared goals, nag-share sila. Yung mga mayayaman, kasulad sa ibang bansa, hindi sila nag-aasawa ng bata na katulad sa Pilipinas, pag nagkagustuhan, 16 years old, 17 years old, walang trabaho, wala lahat, mag-aasawa. Yung mga tao sa ibang bansa, gusto nila establish muna, financial stability, mayroon ng bahay, kutsi, lahat, bago silang mag-asawa. Kaya pag nanganak, kala mo, apo na lang nila, mapuputi ng muro. Ang anak nila maliliit pa. Pero, they are stable. Financially stable. Hindi sila naghihirap. Yan. Yun ang shared goals na tinatawag. Mature, enduring. Pero, masaya naman. Bahala kayo kung anong gusto niyong pag-ibig. Pero ito'y dito lang sa mundo. Number 7, pilausya. Ang pilausya naman, self-love. Iba yung pilansya, iba yung pilantra. Sa mga love of flowers naman daw yun. Sorry kung mali ang aking pronunciation. So, pilausya. Pilausya ito. Self-love, self-compassion, self-worth in taking care of one's own well-being. Yung makasarili. May mga taong na gagwapuhan sa sarili, nagagandahan, o mahal-mahal ang sarili, kaunti-kaunti lang, mag-retouch, dahil baka maging pangit. So, pilaw siya, tawag doon. Masyadong sa sarili niya. Self-love, mahal. Kung minsan, titingin sa mirror, ay, ang ganda-ganda ko. I love you, self. Yan. Mahal niya ang sarili niya. Mayroon siya tinatawag na pilaw siya. Self-love. Di ba ba ganun? Ayaw mag-asawa dahil baka mawala ang aking, yung aking pagkasiksi. Naman na wala sarili niya. At mayroong tao nga na maputikan lang, galit na galit, dahil hindi na maganda sa kanya. So, pilaw siya yan. Self-worth and taking care of one's own well-being. Pilaw siya. Yan. Number 8 ay mania. Mania. Obsessive love naman ito. Mania. Dito kinuha yung word na manyak. Mania. Kaya nga may narinig ako, anong distinction niya? Siya daw ay binigyan ng award na ang tawag ay mania cum laude. Mania cum laude. Mania cum laude. Hindi dapat magna-cum siya. Mania cum laude. Mania, obsessive love. Often unbalanced, intense love, characterized by jealousy, possessiveness, and dependency, or manic syndrome, is a psychiatric behavior. May psychiatric behavior. Masyadong hyper pagdating sa sexual relationship. So, nakakatakot din itong uri ng pag-ibig na ito. Kayo ba'y lahat narito
Lahat bang nabanggit na uri ng pag-ibig, meron ka? Meron pa tayo nyo. Piliin natin ang pinaka-the best na pag-ibig. Yan ang tinatawag na agape. Yan ang galing sa langit. Bakit? Kapag mayroon kang agape, kontrolado ang lahat ng batas. The law of nature. Bakit? Hindi mo mapangalagaan ang nature. Kasi ang nature may batas din. Yung mga plants. Lahat ng bagay na yung lang ng Diyos, may batas yan. Paano natin maproteksyonan yan kung wala tayong agape? Di po ba? Paano natin maproteksyonan ang magkaroon ng justice system? If there is no the greatest laws, the greatest law of laws, this is agape. Yan ang karakter. Bakit ito binigay ni Jesucristo? Si Jesucristo ang nagpakita nito, nagpakilala kung anong agape ng kanyang ibigay ang kanyang buong katawan, ng kanyang iniwan ang kanyang trono sa kalangitan dahil sa atin. Because of us. He loved us. Bago pa natin sa ibigin, inibig na tayo, minahal. And that is agape. Sacrificial, sinakripisyo niya kanyang buhay, ang kanyang banal na dugo at laman. Upang lamang tayo maligtas. Tanda natin. Love is the bond of perfectness. Love is the bond of perfectness. Colossians chapter 3 verse 14. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasagdalan. Ang pag-ibig na yun ay siyang taling. Kaya mayroong taling tayong kasagdalan. Hindi natin matatalian ang kasagdalan ng ating mga sarili at buhay without this kind of love. John chapter 13 verse 35 focuses on love as the evidence of faith. Without love, there's no faith. Without love, there's no hope. Tanda natin, there are three greatest things in this world. Sa 1 Corinthians 13, 1-13. Una, pag-asa. Ikalawa, pananampalataya. Ang pangatlo ay pag-ibig or agape. But the greatest of all is agape. Lahat ng pag-ibig na ito, iiwanan natin dito sa mundo. Hanggang dito lang ito sa earth. Ano ang dala natin para tayo makapasok sa pintuan ng kalangitan ng kaharian ng Diyos? Itong agape ito. This is the love that must engrave in our hearts, in our soul, in our minds. Without this, we cannot enter the kingdom of heaven. John 13, verse 35, focuses on love as the evidence of faith. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Basahin natin yan sa Tagalog. Kung mayroon kayong Bible, memorize natin yan. Sapagkat siya maring itanong sa atin niya pag tayo na nandoon sa harapan ng Panginoong Jesucristo, ano ba? Bakit kayo nandito? Ano ang dala ninyong pag-ibig? John 13, verse 35. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Meron ba tayong pag-ibig sa isa't isa? Yan ang identity natin. Being a servant of God. Being alagad, that is our identity. 1 John chapter 5 verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, natin tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Bakit tayo nabibigitan? Mga magulang ko at mga kapatid. Bakit mabigat sa atin ang mga nangyayari sa buhay natin? Mga kapigatian, mga karamdaman, mga kawalan ng material na bagay. Bakit mabigat?
sapagkat nagpapasailalim tayo sa ibang batas. Marami tayong leader ngayon na lahat na pinagpala ng Diyos sila, lahat mayroon sila. Pero hindi yun agape ang kanilang pinili. Self-love ang pinili nila. Pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa kanilang pera at kayamanan, that is not the true love. Hindi yan ang gusto ng Diyos na makita sa atin. Bakit naghihirap ang Pilipinas? Kulang. The only Christian nation in Asia. We are the only Christian nation in Asia. Dito lang sa Tigam, kung yung bibilangin, ilang ba alam nyo ang religion sa Tigam? Sa Tigam na. Huwag sa Goa, huwag sa ibang bayan. Binilang ko po yan, hindi bababa sa 26. More or less 26 mula dyan sa pagpasok mo sa boundary, papasok dito. Hindi ka pa nakakalabas papuntang Goa. Hindi ko pa nabilang yung mga hindi ko alam. Yung alam ko lang is more or less 26 religions. Kasama na ang Church of Christ 33 AD. Pero bakit marami pang magnanakaw sa Tigam? Bakit marami pang pasaway sa ating bayan? Bakit hindi sila wala silang tinatawag na self-discipline? Wala silang tinatawag na self-conscience, guilty conscience. Na sana kung mayroon tayong agape, walang maghihirap sa lahat ng aspeto ng pamumuhay. Madali sana tayo makakuha ng trabaho, lahat tayo may income, lahat tayo natutuwa, lahat tayo magpupuri sa Diyos. Hindi lang sa araw ng linggo, kundi araw-araw may activities tayo, nangangaral tayo, nagmamahalan tayo, lahat tayo may pira, hindi tayo nagugutom. Amen? So agape, the law of love, ay hindi lang isang tuntunin ito, mga magulang ko at mga kapatid. The law of love is not just a rule to follow, but the character of Christ in action. This is the character of Christ in action. This is the true love. Why Jesus Christ came to earth. Bakit siya nagpakita at nakisalamuha sa ating sa mga tao at sa ating kasama natin ng kanyang Espiritu? Because gusto niya, ito ang ating sundin. Ito ang makita sa atin. Because this is where we will be identified as His true servant at tayo kanyang mga tupa. Ultimately, the law of love is not a burden, but a liberty guiding us to love God supremely and our neighbor as ourselves. When we walk in love, we do not abolish the law. We fulfill it. We fulfill it. Hindi natin binubuwag ang mga batas na iba, kundi lalo pa natin itong pinatitibay at ating sinusunod. Hindi binuwag or pinapawalang bisa ang batas, kundi ito'y ginaganap natin kung makita sa ating mga sarili. Ang tinatawag na the greatest love of all, or agape. So ngayon ay love month na tinatawag because of February 14, Valentine's Day. Is this biblical? This is not biblical. Pwede ninyo i-celebrate, pero sabi rito, Valentine's Day is not biblical. Ito tandaan ninyo. It originated from a blend of Roman pagan festivals. Ito ay ginaganap noon na festivals ng mga pagano. Lupercalia ang tawag. Not sacrificial, not scriptural, not the scriptural commands. The Bible does not focus on a specific day for love, but rather encourages daily love. Daily love ang gusto ng Diyos, hindi February 14 lang. Agape must be done, must be shown on a daily basis, so to speak, and every second, every minute of our lives.
If celebrated, it should be done to the glory of God, sabi ng banal na kasulatan. Pag nag-celebrate kayo ng anumang festival, tanda natin, yan ba ay mag-glorify ang Diyos? Kung hindi mag-glorify ang Diyos, mag-glorify si Santa Valentino o kung sino man, hindi si Jesus, hindi ang Diyos Ama, huwag natin i-celebrate sapagkat tayo'y nagkakasala. Amen? Palapakan natin ang Panginoong Diyos, Ama, Panginoong Kristo at Espiritu Santo, tayo tumayo at panalangin po tayo. Amang banal na Diyos mo, amang banal na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Tunay na ikaw ang Diyos na nagpakita ng tunay na karakter na yan ang agape na the greatest love of all, na kung iyan ay mayroon kami ay makapasok sa ubal na karya. Nawa ang mga banal na salita na ginamit namin upang aming tanggapin na pagpapala ay mula sa iyo. Hindi kaisipan ng bawal sa aming lamang, kundi mula sa iyong banal na kaharian, sa iyong banal na trono. Maghari nawa yung banal na sila at pag-ibig na tunay na pag-ibig. At hindi lang pakitang tao, kundi tunay na pag-ibig na hindi lang sa salita, kundi sa gawa na makikita mo sa bawat isa sa amin. Sa banal na pangalan ni Jesu Kristo. Amen.